Hello mga kapuso! Ako si Dr. Ana Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Bullying capital of the world daw ang Pilipinas. Base sa isang international study, 1 out of 3 Filipino students daw ang nakakaranas ng bullying. Paano natin matutulungan ang mga estudyanteng naging biktima nito? Yan ang pag-uusapan natin kasama ang registered psychometrician na si Michelle Abigail Bonafe. Hi Michelle! Welcome to Share Ko Lang. Hello, Doc Wazon, Doc Ana. I'm Michelle, and nice to see you. And good afternoon po sa lahat ng mga viewers natin. So, I want to ask you, kasi di ba kasama ka ng Philippine Mental Health Association at Yes. kasama ka doon sa No Bully Program. Tama? Mhm. So, ano ang No Bully Program? Actually, ang No Bully program po ay isang partnership sa isang international NGO na kagaya din ng PMHA. UK-based ito, pero nakita namin yung ganda na ino-offer ng programa nila na kahit na nasa Philippine context ay applicable ang mga konsepto na ini-introduce nila. Kasi instead na makafocus sa punitive na approach in terms of addressing bullying, more of solution focus yung ginagawa nila. Actually, meron silang dalawang highlights na ginagamit kapag ka nag-a-address ng bullying. Yun yung left hand of empathy and then right hand of action. Pag sinabing left hand of empathy, nakakonekta kasi yun sa puso. So, inilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng biktima o nung bullied na estudyante at kinukuha mo kung ano kung kumbaga iniintindi mo kung ano yung nararanasan niya. At doon din sa bully, no? Akala kasi natin parang ang biktima lang dito ay ang ang bullied or target. Pero kung titignan natin, meron ding mga mental health concerns ang isang bully na student. So, gagamitan din natin siya ng left hand of empathy, but at the same time, since meron siyang act na kailangan i-address, we also use the right hand of action, which sets the boundary, sets the limit, and as someone addressing bullying, yun yung magiging mong point na kung saan ka kikilos at gagawa ng action. You understand the person, but at the same time, you set limits and do something about the situation. So, left hand of empathy, right hand of action. So, sabi mo nga, Yes. solution-focused. So, hindi lang Yes. yung nabully na student ang Mm-mm. tutulungan natin, pero yung kabuuan, di ba? Para Mhm. mabuwag yung sistema ng Mm-mm. bullying. Yes. Yeah. Mm-mm. So, Michelle, kasi di ba sabi nga doon sa isang study, tayo isa sa pinaka mataas na rate ng bullying. Mhm. So, ito, um, yung sinasabi nila, 65% daw halos naka-experience ng bullying. Mhm. Nakikita nyo ba to? Di ba pag nasa schools kayo, nasa ground kayo, talagang talamak nga ba ang bullying ngayon? Actually, yes. Sa nakaraan naming solution coach training, nung nakaraang 2023, 12 schools yung napuntahan namin at buong bansa ito, mga selected schools mula Luzon, Visayas, and Mindanao, kung saan may iba't ibang senaryo silang pinepresent sa amin. Kapag nagtatanong kami, kamusta po ba ang school? Ano ba ang situation ng bullying dito sa inyong school? So iba-iba, may mga ang dynamics ay grupo ng mga kabataan sa isang classroom. May isang bata lang na na-isolate. Meron namang kaming nakita din na ah, yung bullying na dadala sa labas ng school. May situation din na yung mga teachers ang nabubully ng mga Mm. estudyante. So, pero ang mahalaga siguro dito, no, kahit sinasabi natin yung mga sitwasyon na nakita namin sa PMHA, sa bullying situation sa iba't ibang schools na napuntahan namin nationwide, siguro alamin muna natin ano ba yung bullying. Mahalaga kasi na maintindihan natin ano ba yung bullying as defined by WHO, no? It's a repetitive, intentional hurting of a person or a group of people, and kung saan yung relationship nila, there's an imbalance of power. So sa definition na yon, makikita natin yung tatlong P's: power,
purpose, and then persistent. Tatlong P yung gagamitin natin. Letter P na una ay yung power. So, ito ay isang advantage or strength over someone. So, ang example nun siguro yung pananakit, paninipa, no? Pwede rin yung pagtawag ng mga pangalan kasi ginagamit yung influensya, yung lakas para i-downplay at sabihin na ito ka lang because of name calling. Number 2P is yung purpose. Ano yung intention sa pag trato dun sa tao? Ito ba ay because of you want the person to be harmed, to be intimidated, or controlled? So kapag may ganon, yung purpose niya, that's bullying. Number 3 is persistence. Ang ibig sabihin nito ay paulit-ulit, repeated, Mm. at specific person yung tina-target every time. So kapag meron tong tatlong to, doon natin masasabi na bullying yung ginagawa sa atin. Actually po, Doc Ana, yung mga teachers din namin na ko-confuse sila, kailan ba, paano siya ma-differentiate sa disrespect, sa Mm. teasing, no, sa power play. So kapag sinabi natin na teasing, it can be playful between, as you said, no, magkaklase lang, nagkabiroan, or one-time thing lang. Pero kapag paulit-ulit na siya na ginagawa, and again, with the intention to hurt that person, that becomes bullying. Kapag naman disrespect, it is about a lack of courtesy and lack of regard for a person. So, it can happen between same level, so parehong estudyante, parehong magkatrabaho o pares na teachers, ganyan. Sometimes, ang disrespect nangyayari siya out of frustration, minsan unaware na nagagawa yon. Pero again, pag pumasok yung tatlong P, like repetitive siya, ang intention mo is to hurt, it starts to become bullying. Kapag ka naman power play siya, ang ang dynamics nito ay ginagamitan ng posisyon, ng influence, or ng advantage to control or manipulate someone. Pero because power lang siya, it's about power play. Ginagamit yung position, kunwari teachers sa students, no, or administrator to teachers. Pero kapag ka nagkakaroon na again nung purpose and then persistence, that becomes bullying. Mm-mm. Kanina, Michelle, sabi mo minsan pati ang teacher nabubuli ng estudyante. So, curious yun kasi usually iniisip natin mas may power ang teacher sa Mhm. student. Pero, student to teacher, saan yung Yes. power doon? Kaya ko siya nabanggit kasi isa rin yun sa mga nabanggit ng mga teachers na na-train namin, no, sa No Bully Philippines. Ang sabi nila, possible ba yon? Parang kami kasi kino-consider namin na bullying kung yung mga estudyante namin ay binubully kami. So, tinignan namin yung sitwasyon. Ang nangyayari, grupo sila or isang classroom. Tapos, ang power pumapasok kapag yung grupo na yun, kumbaga social group sila, it becomes a power kapag sama-sama sila, ay nagkakaisa sila dun sa intention na ipahiya, na i-hurt yung kanilang teacher, no? And paulit-ulit, hindi lang siya disrespect na one time because the class is frustrated or an intention nila nagawa. So kaya kaya siya nalilabel as bullying kasi may power na din siya. Punta naman tayo, Michelle, dun sa mga iba't ibang uri ng Mm-mm. bullying. Kasi pag nanakit na, physical, no? Mm-mm. Physical bullying, di ba? Um, Sinampal, binugbog, yung physical na, medyo madaling ma-recognize, oy, bullying Mm-mm. yan. Pero merong mga insidious, di ba? Yung mga bullying na hindi ka tuloy sure, nabubully na ba ako? Mm-mm. Hindi ako sure eh. So, ano yung mga iba't ibang uri ng bullying? Mm-mm. So, base dun sa mga studies or reports na nabasa natin, yung mga common types ng bullying sa isang Philippine school setting ay ang mga sumusunod. Ang una dyan ay yung verbal bullying. Gumagamit sila ng salita para saktan o takutin yung kanilang mga kaklase. Ang example nito ay yung name calling, yung tinatawag sila ng masasakit na salita, payat, pangit, mataba, baboy, etc. Yung pangalawang uri ay yung social bullying. Ito naman ay yung pag-exclude o hindi pagsali ng isang estudyante sa grupo nila. Kasi bilang social beings, tayong mga tao, we need someone, we need a group to
for our mental health, for ourselves, no? So yung pag-isolate sa isang tao, sa isang grupo, it affects their mental health, most especially their self-esteem. Yung pangatlo is yung cyberbullying, yung pagpapadala ng masasakit na mensahe, tapos meron i-exclude or hindi kasali sa group chat, tapos yun yung gagamitin nilang means para pag-usapan yung kanilang kaklase na hindi membro ng GC na yon. And then sometimes may gumagawa rin ng mga fake profiles para yun yung panggamit nila. Again, to hurt and to undermine yung pagkatao ng person na binubully nila. So yung physical bullying also a type as you said po Doc Ana, no? Pero as you said, ano siya, nakikita siya talaga. So kapag ka nanununtok, tinatadyakan, binubugbog, yan, physical bullying yan. Pero I think itong mga nabanggit ko are the most common in terms of the statistics that we have read, no? And many other forms actually ang meron pa dyan. Meron lumabas, di ba, recently, na nag-viral na video, yung binuli na bata sa Pasig City, yung si estudyante. Tas binivideo pa. Yun ang hindi ko maintindihan. I don't know if, Michelle, you can explain to us, bakit ganon? Bakit ang daming nanonood? Tas binivideo pa, kaya nga na-viral eh. Ngayon, may social media, yung pahiya at a global scale. Paano kaya yun? Okay. So actually po sa dynamics ng bullying, bukod sa victim at bully, meron din tayong karakter na tinatawag na bystander. Mm. So sila yung mga nakatayo lang at nanonood. Out of fear na mapabilang sila sa bullying, they sometimes just look and do nothing about it. Kaya importante din na sa isang school, ay merong empowerment of all the students na hindi lang sila bystander, kundi upstander sila. Kapag sinabi Mm. nating upstander, they are empowered as advocates against bullying. And kapag mayroon silang nakita na binubuling kaklase or schoolmate, they will step in and they will report that incident to their teacher. So importante na ma-recognize yung takot na nararamdaman nila in a bullying situation at gamitin yon to make them aware and make them empower as advocates para maging silang katulong ng administration ng schools, ng mga teaching and non-teaching personnel sa pagpuksa ng bullying, lalo kung rampant siya sa loob ng isang school environment. Mm-mm. Parang in a way, di ba, the fact na sabi mo nga, baka takot din sila, Mm-mm. shows na may power talaga yung bully Yes. in that Mm-mm. situation, kaya hindi sila makagalaw. Mm-mm. So, parang kanina pa sinasabi mo nga, di ba, parang yung no bully program, solution focused, hindi lang sa biktima. And in fact, hindi lang doon sa biktima tsaka doon sa bully, Mm-mm. nagbubully na student. It's all the students. It's the whole Yes. community. Sabi mo nga, Mm-mm. upstander. Yan. Gusto ko yung word na Yes. yan. You know, yung social media bullying or cyber Mm-mm. bullying na minention Yes. mo. I think doon talaga na-overwhelm ang mga parents ngayon. Mm-mm. Kasi hindi natin alam paano, 'di ba, paano agapan eh. Kasi noon, nung wala pang internet, 'di ba, once nakauwi ka na, safe ka na eh. Mm-mm. Alam mong may, 'di ba, at least matatapos 'yon kasi pag nakauwi ka na, okay na. Pero ngayon, because of cyberbullying, bullying can happen even if my own child is safe, I mean, physically safe with me in my house. Mm-mm. So, anong, I'm sure ito na yung tanong ng mga magulang. Itatanong ko Mm-mm. on their behalf. Anong pwede kong gawin pag nakita kong may mga masasakit na messages, may mga rumors na sinispread tungkol sa anak ko? Alam niyo po, importante talaga yung role ng magulang dito. Kasi ito ay developmental stages ng mga kabataan. At maganda na nakikialam ang magulang at may partisipasyon sa kanilang buhay. Kailangan Mm-mm. ma-determine natin kung bullying. Kasi that's the time, it's our call to action na meron tayong gawin towards the situation. At kapag meron ka ng somehow hard fact evidence na magagamit, then you can approach the school. Most especially kapag nangyayari po sa school yung bullying, no, at involve yung kanyang mga kaklase. Kasi ang common denominator nila ay yung school environment. Mm-mm. And hopefully, merong mga existing policies yung mga schools natin that can address this type of situations na involve yung ating mga students.
Kasi kung lalapit lang yung parent, tapos i-address lang yung concern, pero the same type of situation or environment yung ginagalawan ng mga estudyante sa loob ng paaralan nila, more likely mag-o-occur po ulit yung bullying. So, aside sa maging alerto at lumapit sa school for action ng mga parents natin, we also encourage na maging involved sila sa mga gawain sa school kung saan po ay may boses sila para mailatag yung anti-bullying program sa loob ng paaralan. Kasi ito po yung makakapagparamdam sa makakapagpakalma ng kalooban nila na merong akong pwedeng gawin kapag yung anak ko na yung involved sa situation na to. So, as I've mentioned, kailangan merong clear na programa yung school. Actually, sa mandate po ng ating Anti-Bullying Act of the Philippines, no, ng 2013, meron talagang mandate ang mga schools na kailangan meron silang programa, preventive and intervention, na magtutulong sa mga estudyante para maiwasan yung maranasan ang bullying. Pero Michelle, paano natin i-break yung dynamic na yon? Parang, di ba, parang madali mo sabihin sa magulang, pero kung nasasaktan na yung magulang para sa Mm-mm. anak niya. So how do we break the cycle? Sige, I understand. Malamang kailangan natin na mag-collaborate with schools, etc. So how Yes. do we break this cycle ng need for dominating, yung Mm-mm. emotional skills, social skills? Mm-mm. Paano natin i-break yan? Ang first natin kailangan gawin is to create an inclusive school environment for all the students. Kasi kapag I underscore the term inclusive, kasi kahit anong itsura mo, kahit kakaiba ka for the rest of your classmates, you are accepted here in Mm, our school. So mm. kapag meron tayong inclusive, safe environment for a school, then we can most likely lessen the occurrence of bullying. So it starts with, sabi mo nga, parang cultivating yung inclusiveness, and because of that, yung kindness din, no? Parang nakikita ko na yung sinasabi mo na parang the reason why, kunyari, medyo na-isolate yung mga iba or they're acting out, whether as bullies or na-expose sila or naging vulnerable as potential victims, dahil they're in an environment na pag iba ka, weird ka. Di ba parang Yes. merong parang Mm-mm. parang may judgment kapag Mm-mm. iba. Pero actually, imagine, that's something to think about, di ba? Sa ating school environment, sa ating neighborhoods, Mm-mm. na to celebrate differences and Mm-mm. to celebrate diversity. Kasi, di ba meron din mga studies na nakikita na parang yung sa mga bullies, minsan meron undetected or untreated learning disabilities, difficulties. Mm-mm. Tapos dahil feeling nila sila mismo iba, they will overcompensate. Di ba? Parang ayoko makita na weak. So akong uunahan ko. Ako na lang yung... So, yeah, parang that's a fascinating way of treating it. And as much as siguro gusto ng short-term justice relief ng parents, and then maybe, obviously the victim also wants justice, siguro parang it benefits everyone if we empower them and give them the skills. No? Parang ano ba yung appropriate ways of influencing your peers? Di ba? Kung meron ka talagang Yes. need. Parang Mm-mm. ayoko na masyadong kulela. At Michelle, gusto ko naman, may power ako. Di ba? Parang there are appropriate ways to do that, like how to make friends, how to be Mm-mm. kind. Being kind to each other gives us social capital ba? Parang the social currency. So, instead of gaining power via aggression, hostility, parang pwede naman sa, di ba, parang you can belong in a way that doesn't hurt Yes. other people. Mm-mm. Ayan. So, wow. Teka, parang taking a step back lang kasi, ang laki nung kailangang solusyon. And Mm-mm. yet, I can imagine, yun talaga dapat lahat tayo, we work Yes. together. Mm-mm. Parents, teachers, at saka siguro important din to assure them, hindi ka naman nawawalan ng justice. Yes. Porque And hindi siguro, in-expel, ganyan. And siguro, Doc Ana, yung naririnig ko kasi dun sa kagustuhan nila na may accountability, kumbaga may sisisihin, ganun. Parang gusto din nila na dahil nasaktan yung anak nila, may maparusahan.
actually yung punishment alone doesn't really resolve bullying. Kumbaga, ano bang, Mm. sige, sabihin natin na mapaparusahan itong nambully sa anak mo. Pero possibly, it can temporarily stop yung bullying. Pero it doesn't really address the root cause of the problem. That's why we are really advocating na kailangan school-wide yung ating campaign in terms of awareness. Tapos, we have to really tap our teachers, non-teaching personnel, all essential people sa buhay ng ating mga estudyante. And also the parents. Hindi lang sila kailangan manise or kailangan meron tayong makitang may accountable dito. Kasi when we focus on punishment, we somehow stigmatize yung bully na masama siya. And this can worsen their mental health status na Mm-mm. as a start, meron ng problem because as I said, no, merong mga unresolved issues na ang way lang nila is to do bullying para ma-release yung mga yon. And also, kapag we focus on punishment alone, that can further resentment, yung cycle ng aggression. So it doesn't help us no build up yung empathy, yung kindness na gusto natin sa school. I understand, yun yung somehow approach natin before. Pero this is a new, as you said, meron ng cyberbullying. Iba na yung dynamics compared dun Mm-mm. sa bullying before. So we need new approach na tutugon dun sa mga bago sa dynamics ng bullying na to. That's why we are really advocating for an inclusive school culture, utilize empathy, focus on solutions, and then help us establish yung talagang um, mga services na kakailanganin for this. And gaya po na nasabi nyo, tama na hindi lang kailangan teacher, yung accountable, hindi lang school administrator, lahat ng nasa loob na environment na to kung saan nangyayari ang bullying. Mm-mm. Parang at the heart of, di ba, parents and loved ones nung nabiktima nito, parang we just want our kids safe. Di ba? More Mhm. than yung rest back and mapunish. Yes. Siguro they Mhm. want that assurance na hindi na masasaktan ulit Mhm. ang anak ko. And so that's why lahat tayo on the same page about that. We don't want kids hurt. And so, minsan, kailangan natin talaga mag-invest, di ba? Sa mas long-term, Yes. systemic Mhm. na solution. Mhm. Rather than yung parang, sabi mo nga, parusahan yung isa. Sa social media bullying, meron akong kilala na-expel na nga, pero hinaharas pa rin siya online. Kasi kahit wala siya sa school, di ba? They have access to They have internet. access, so it Yes. didn't really stop. In Mhm. fact, lalo pa nagkaroon ng grudge. So, Yes. yan. Mhm. Nako, thank you so much, Michelle. At ang dami mong na-share sa amin and I'm sure marami kaming natutunan. Ako, definitely, marami akong natutunan. So, thank you so much, Michelle. Thank you so much, Doc Anna. And if ever po na kailangan nila ng information more about our No Bully Philippines, they can contact us at 0917-565-2037. So ito po yung mga contact information namin. They can also visit our website, tmha.org.ph, or our official social media sites at PMHA Official. So, nandun po yung mga essential information na about sa aming programa at iba pa po naming programa at campaigns against bullying. So, thank you po. Thank you so much for having PMHA. And thank you, Michelle. And my gosh, we wish you all the best. We wish your program all the best. Sana, let's change, di ba? Let's change this culture. Let's reverse it. Yes. Kung may gusto kayong pag-usapan, mag-iwan lang ng comment below or email us at sharekolang@gmanews.tv. We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in.